Kulang na lang malusaw sa kahihiyan itong si Boyeng Remulla matapos siyang pangaralan ni Senator Rodante Marcolita dahil sa pagiging bias sa pagbibigay ng Witness Protection Program sa mga diskaya. Paano ba naman kasi mababatid sa pahayag ni DOJ Secretary Boyeng Remulla na tila pwede di umanong baluktutin ang batas alang-alang sa kapakanan ng iilan, kaya siya ay binalaan ni Senator Marcolita na maaaring ikadisbard ang ganitong kaugalian niya. Secretary, I'm very sorry for such a reasoning like that. Alam mo, nakikita... I'm very sorry, sir. Also, sir, I'm very sorry too, if you do not agree with me. But I respect your opinion, sir, and we will carry out our job as we deem fit, as we see. Mr. Chair, I said I am not expressing an opinion here. I am articulating the provision of law. You do not change the provision of law, Mr. Secretary. You may be disbarred from doing this. Then, it's your opinion, sir. It's your option, sir. Sinabi ko na nga hindi ko opinion ito. I am Then it's your option, sir. It is what you wish to happen. That you may proceed. Ikaw ang with what you nagbibigay wish. ng opinion, nilalagay mo yung restitution to test the goodwill of a possible applicant. It is not in the law. Unless you are able to point out the provision of law that it come before. Hindi ganun eh. Sabi mo na nga, and we admitted, impliedly instituted ang civil liability, but this will come eventually after the court has pronounced kung magkano ibabalik niya kung meron man. Not before. Thank you, Mr. Chair. Talo. Sorry. Sinigundahan naman ni Attorney Ferdinand Topacio ang pangangaral dito kay Boyeng Remulla at mas lalong idiniin ni Attorney Topacio ang labag sa batas na gawaing ito ng ating DOJ Secretary. Ito po yan, Mr. Justice Secretary. Ang hirap kasi talaga na ang Justice Secretary mo hindi nakakita ng loob ng courtroom. Mr. Justice Secretary, wala pong batas na nagsasabing bago ka mag-state witness, ay kailangan magbalik ka muna ng pera, i-audit muna yung yaman mo. Wala po. Ito po Primo Boyeng, nasa Rules of Court po, nasa Rule 119, ito lamang po ang requirements para maging state witness. Number 1, absolute necessity. Ibig sabihin, hindi mo mako-convict yung isang akusado kung wala yung testimonya ng taong gagawing state witness. In this case, nag-a-apply. Kasi kung hindi magsasalita sina Diskaya, hindi mo mako-convict yung mga sa DPWH at saka mga congressmen na naghihingi. Diba? Number 2, not the most guilty. Ito nga, pinalitan na to eh. Dati ang provision ay least guilty. Pinaka hindi guilty. Kasi guilty rin eh. Ngayon, ginawa ng not the most guilty, hindi silang pinaka-guilty. Pasok din dahil ang pinaka-guilty dyan, yung mga congressmen at saka yung mga public officials na nanghihingi. Kung binigyan man sila, di ba, in-explain na nila, napilitan po kami, otherwise, walang project. Okay. Substantial corroboration, may iba pang ebidensya na nagpapatunay doon sa kanilang sinasabi. Di ba, may sinasabi na nga mga insertion. Meron po tayong pwedeng i-produce na mga ebidensya, naghihintay na lang mga testigo na nagsasabing talagang binibigyan ang mga kongresista. Number 4, wala nang ibang testigo kundi sila na ganon ang nature ng testimonya. Mr. Justice Secretary, wala po. Sinuyod ko na, baka nga kako tama kayo eh. Baka nakachamba kayo, hindi pala. Binanata naman ni Senator Marcolita itong si Ping Lacson dahil sa pagiging one-sided nito. Biruin mo naman kasi, namili ng kanyang di umano'y credible witness sa katauhan ni Bryce Hernandez. Gayong dapat ay neutral lang siya dahil siya ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Does the chairman has the prerogative or the right to make judgment? No. Does
my perspective, no? That's my personal opinion outside of the hearing or outside of this hall. So don't question my opinion. That I am is my not questioning opinion. your opinion, Mr. Chair, but you are the Let's chairman of this here. committee. Anyway, let's proceed with the You are not interested in the prejudicial question that I am going to raise, Mr. Chair? Go ahead, you raise your Kaya nga sinasabi ko sa inyo eh, You're an questioning my investigator, opinion. we are May investigating. kagad tayo rito. Mr. Chair, we are still Hearing suspended. investigating. Matapos namang sabihin ni Ping Lacson na protective si Senator Marcolita sa mga diskaya, ay ipinahiya tuloy siya ni Senator Marcolita sa harap ng mga kasamahan niya. Naku Ping, nahawa ka na yata kay Tito Soto. I am questioning your opinion because you are the chairman of this committee, Mr. Chair. Ang mangyayari nito, so, mas credible si Bryce kesa Diskaya. Bakit ganon? Why are we trying to prejudge this? Hindi, Mr. President, we are still in the process of investigation. If we are in the process of investigation, Why are you then so we should not protective of the judge. Discayas? Why are you so protective? I am not protecting them. Mabuti sinabi mo yan, Mr. Chair. Pwede ba natin i-record ito? Palagi niyong sinasabi, I am protective of the Discayas. When I was chairman of this committee, sinabi ko na sa inyo, the only remedy provided under the law is for them to apply if they qualify under the process of witness protection program. That's all what I did. Session is resumed. Sila. Session is resumed. Mr. Alcantara, you proceed. Boyeng Remulla at Ping Lacson, pakinggan niyo ang mensaheng ito ni dating Senator Miriam Santiago patungkol sa kahulugan at requisite ng pagiging state witness dahil kung buhay lang sana ito, malamang binatukan na kayo. Ang dapat sa iyo, kung abogado mong nagmamalasakit para sa iyo, ay pag umabot ka na sa korte, maghihingi ang abogado mo na ang korte papayag na gawin kang state witness. Ang ibig sabihin, basta sabihin mong lahat ng alam mo, hindi ka makukulong. Para kang naabsuelto, para kang na-quit. Hindi ka man lang ibista eh. Wala ka ng kasalanan. Basta sinabi mong lahat, wala ka ng kasalanan. Acquitted ka na. Found innocent ka na. Pero, kung hindi ka state witness, mabista ka, magpalagay lang natin na found guilty ka, you will suffer a penalty of imprisonment of 20 to 40 years. Kailangan mo yun. Mamili ka. Gusto mo na wala ka ng sala? Ayon pa sa batas yan, ha? Gusto mo na kung malakas ang ebidensya, makulong ka ng 20 to 40 years. Eh, natural, kung akusado ka, ang tao, as a natural sequence of events, will choose to become a state witness dahil wala na siyang pananagutan, libre pa siya.